Dubai, isang lungsod na madalas tawaging City of the Future. Puno ng luho, matataas na gusali, at parang lahat ay kumikinang. Pero sa likod ng mga ilaw at ganda ng siyudad, may bahagi ng Dubai na bihirang pinag-uusapan. Alam mo ba na mahigit 80% ng tao sa Dubai ay dayuhan? At para sa kanila, sobrang layo ng tunay na buhay nila sa makintab na imahe na nakikita natin online. Ano nga ba ang nangyayari sa likod ng magandang larawan ng Dubai? Bakit sila nagtitiis sa napakahirap na trabaho dito na ang buong akala ng iba ay papaldo ang mga taong makakapagtrabaho sa lugar na ito? Tara, sama-sama nating saliksikin. Pero bago tayo mag-umpisa, ay kung bago ka pa lamang sa aking channel at gusto mo pang lumago ang iyong kaalaman, ay maaari mo bang i-like ang video na ito at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa mga susunod nating saliksik videos. In the middle of nowhere, 11 foreign workers have set up camp. These men say their employers abandoned them after they allegedly ran out of money. But these workers refuse to leave the UAE until they are paid. In countries like Qatar and United Arab Emirates, migrants make up around 90% of the population. Isa sa pinaka-nakakalungkot na bahagi ng Dubai ay ang kalagayan ng mga dayuhang manggagawa, lalo na yung nasa konstruksyon, ospital at service jobs. Sila ang tunay na bumubuo sa pundasyon ng lungsod. Sila ang nagtatrabaho para maitayo ang mga skyscraper, malalaking gusali, mamahaling mall, hotel at restaurant na ipinagmamalaki ng Dubai. Pero kahit sila ang nagbubuhat ng malaking parte ng progreso ng siyudad, madalas hindi nila nararanasan ang luho na nakikita natin. Sa totoo lang, kabaliktaran pa nga ang buhay ng marami sa kanila. Isa sa pinakaugat ng problemang ito ay ang tinatawag na kafala system. Isa itong sistema sa trabaho kung saan malaki ang kontrol ng employer sa migrant workers kasama na ang legal status nila sa bansa. Sa madaling sabi, maraming manggagawa ang hindi basta pwedeng lumipat ng employer o umalis ng bansa nang walang pahintulot ng current employer nila. Dahil dito, may mga napipilitang manatili sa trabaho kahit mahirap ang kondisyon dahil takot silang mawalan ng trabaho o mapaalis sa bansa. Para sa iba, parang modernong anyo ito ng pagkaalipin. Mas lalo pang lumalala kapag ang employer ang may hawak ng passport at mga dokumento ng manggagawa. Kapag kontrolado ang papeles mo, kontrolado rin ang galaw mo. Kaya maraming workers ang nagtatrabaho ng mahahabang oras, kulang sa pahinga at mababa ang sahod. Madalas hindi sapat para sa basic needs. At dahil sa takot, marami ang hindi na lang nagrereklamo o sumusubok lumipat. Kung titingnan, malinaw na ito ay uri ng pagsasamantala. Isa pa na hindi masyadong napapansin, tirahan ng mga migrant workers. Marami sa kanila ang nakatira sa labor camps na malayo, minsan nasa mas liblib na bahagi ng Dubai. Sa mga tirahang ito, kulang ang personal space. May mga kwarto na siksikan, minsan 10 tao o higit pa sa isang maliit na room. Ang banyo, kusina at kainan ay madalas shared at hindi palaging malinis o maayos. Kulang ang pasilidad para maging komportable ang mga tao. Imbes na makapagpahinga sila pagkatapos ng trabaho, marami ang nauuwi sa lugar na hindi rin maayos ang kondisyon. Kaya mas lalo silang napapagod at mas lalong bumibigat ang araw-araw. Lalo na sa construction sector, maraming workers ang nagtatrabaho ng 12 hanggang 14 hours araw-araw. May mga pagkakataon pa na halos walang araw na pahinga. At hindi lang ito sa construction, pati sa health sector at iba pang trabaho, may mga nakakaranas din ng mabibigat na kondisyon at mababang sahod. Halimbawa, may construction worker na kumikita ng sobrang liit.
Hindi sapat para mabuhay ng maayos, lalo na kung nagpapadala pa siya ng pera sa pamilya. At madalas, ang kontrata ay mas pabor sa employer. Kulang ang proteksyon ng worker kapag hindi makatarungan ang kondisyon. Mas masakit pa, may mga kontrata na may nakatagong kondisyon, mga bagay na hindi na ipapaliwanag ng maayos bago sila dumating sa Dubai. Kaya may nabibiktima rin ng illegal recruitment agencies na nangako ng magandang trabaho, pero pagdating doon, iba pala ang realidad. Dahil dito, maraming workers ang parang nawawalan ng karapatan. May mga pagkakataon na nawawala o kinukuha ang passport at documents nila, kaya hirap silang gumalaw o lumipat ng employer. Kahit gusto nilang humanap ng mas magandang trabaho, hindi nila magawa ng basta-basta. Kapag kontrolado ang papeles mo, parang kontrolado rin ang buhay mo. Dagdag pa rito, maraming workers ang kulang sa benepisyo at health security. Kapag nagkasakit o nasugatan sila sa trabaho, hindi sila palaging nabibigyan ng tulong na dapat para sa kanila. Minsan, kahit may aksidente sa trabaho, kulang ang ayuda, kaya mas lalo pang humihirap ang sitwasyon nila. Pero kahit ganito, marami pa rin sa kanila ang lumalaban at nagtitiis dahil sa isang dahilan. Pamilya. Umaasa silang makakapagpadala ng pera para masuportahan ang mga mahal nila sa buhay sa sariling bansa. Yun ang pangarap nila, na kahit mahirap ngayon, may mas magandang bukas para sa pamilya. May mga sinasabing pagbabago sa mga patakaran at batas para protektahan ang workers tulad ng tungkol sa pabahay at sahod. Pero kahit may mga hakbang, marami pa ring workers ang nahihirapan. Patuloy pa rin ang hindi pagkakapantay-pantay at mga sistemang nagpapabigat sa buhay nila. Isang halimbawa ng komunidad ng mga manggagawa ay ang Filipino Village, isang lugar kung saan maraming Filipino workers ang magkakasama. Dito, makikita mo ang pag-asa at pagkakaisa sa kabila ng hirap. Para sa marami, hindi lang ito tirahan, simbolo rin ito ng tibay at determinasyon nila. Sa Filipino Village, may pagkakataon silang magtulungan at magsuportahan. Pero may isa pang madilim na bahagi, ang usapin ng mga pagkakakulong. Hindi lang ng migrant workers, kundi pati ng mga miyembro ng LGBTQ+ community. Sa ilalim ng mahigpit na batas sa Dubai at sa buong United Arab Emirates, ipinagbabawal ang mga aktibidad na may kinalaman sa parehong kasarian. Kapag nahuli, maaaring makulong, pagmultahin at sa ilang kaso, maparusahan. Sa kaso naman ng migrant workers, may mga naaaresto dahil sa mga reklamo o away sa employer, lalo na kung may usapin sa sahod, tirahan at sobrang oras ng trabaho. Kapag lumala ang gulo, minsan nauuwi ito sa pagkakakulong. Kaya maraming workers ang natatakot magsalita o magsampa ng kaso. Kasi kapag nawala ang trabaho, pwede silang mapaalis sa bansa at mas malala pa, makulong. Sa kabila ng bilis ng pag-unlad ng Dubai at imahe nito bilang global hub ng negosyo at turismo, hindi maikakaila na may mga problemang tinatago sa likod ng kinang. Ang mga migrant workers ay patuloy na nagdurusa sa trabaho, sa tirahan at sa karapatan. At paalala ito sa atin, kahit gaano kaganda ang mga gusali at destinasyon, may mga taong nagbabayad ng kapalit nito na madalas hindi natin nakikita. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong video. Ako si Mr. Saliksik, sa bawat kwento at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.